Pag-aaralan ng Department of Transportation ang pag-terminate o pagtigil sa kontrata para sa Unified Grand Central Station na magdudugtog sana sa LRT-1, MRT-3 at sa ginagawang MRT-7. Sa gitna ito ng patuloy na pag-aantala ng proyekto. Saksi, si Joseph Morong, exclusive. Ang MRT Line 3 na tinatahak ang kahabaan ng EDSA, LRT Line 1 na mula Quezon City at planong i-extend hanggang Cavite at ang ginagawang MRT 7 na aabot hanggang Bulacan. Lahat ng mga rutang yan magtatagpo sana sa planong Unified Grand Central Station sa North EDSA sa Quezon City na sinimulang itayo noong 2017. Kasama pa nga ito sa mga proyektong pang-infrastruktura na ibinida noong unang State of the Nation address ni Pangulong Marcos noong 2022. Nabanggit ulit ito ng Pangulo noong Nobyembre. Ukol sa Unified Grand Central Station sa Quezon City na magsisilbing terminal kung saan magtatagpo ang 4 na linya. Hangad ko na agaran nitong magkukumpleto. Base sa kontrata, 2021 pa dapat tapos ang proyekto pero nagpalit ng administrasyon at inabutan na nga ng COVID pandemic, hindi pa rin ito tapos. 2023, inanunsyo ng DOTR na matatapos ang proyekto sa ikalawang quarter ng taong yun. Pero 2025 na, nakatiwangwang pa rin ang malaking bahagi ng proyekto. Tambak ang mga gamit, bilang lamang ang mga trabahador at inaalikabok ang mga pasilidad. Agosto nung isang taon nang tumigil yung trabaho dito sa bahaging ito ng Grand Unified Station. Sayang kasi itong nakikita nyo sana, viaduct ng LRT Line 1. Ibig sabihin, kung magawa na itong complex na to, dito na yung konektado yung LRT Line 1, MRT 3, and later on yung MRT 7. Ito, pag dito kayo sasakay, pwede kayong dumiretso hanggang doon sa pinakadulong istasyon ng LRT Line 1 doon sa may Parañaque. Nasaksihan ng GMA Integrated News ang biglaang pagpunta ni Transportation Secretary Vince Dizon sa proyekto. Nakakalungkot at nakaka-frustrate. Nakikita mo, nandito na siya, nakatenga lang, walang nangyayari. It's unacceptable na hirap na hirap yung mga kababayan natin. 2019 pa na i-award ang kontrata sa BF Corporation ni yumaong MMDA Chairman Bayani Fernando. Ayon sa DOTR, isa sa idinadahilan ng delay ang COVID-19 pandemic. Clearly now, I think we have to study termination already at this point. Of the contract? Of course. I mean, isang taon na itong nakatenga. Kung simulan ulit, kayaan niya itong matapos bago ang taong 2028. Kinukuha pa namin ang panig ng BF Corporation. Kaugnay naman ang 7.3 billion peso rehabilitation ng EDSA bilang paghahanda sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Hindi po magsasara ang EDSA busway kahit na rini-rehab ang EDSA. Kunyari, may ginagawang portion ng EDSA. Meron pong portion na siguro gagabas, pero babalik din sa mga portion na hindi pa ginagawa o tapos na. Lalabas sila dahil po isasara natin yung regular na bus lane, pero mag-iiwan nga po tayo ng mga gaps o libay doon sa mga portions ng bus station po para naman safe din po yung ating mga riding public. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.